Bakit hindi epektibo sa kanya ang pagsupil ng Secret Realm? Bakit ako mamamatay dito? Silti Renf ka, itigil mo yan para sa akin. Ano? Tamang-tama ang dating mo. Kuya Kirel, anong nangyayari? Gusto mo siyang iligtas? Pakawalan mo si Kuya Deep Kira. Kahit anong hiling, sabihin mo lang kahit ano pwede. Basta pakawalan mo si Kuya Deep Kira. Lahat mapag-uusapan, basta hindi sobra ang kondisyon. Ngayon, wala kang karapatang humingi ng kondisyon sa akin. Kuya Biran. Louis V, hinding-hindi ka dapat pumayag sa kanya. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang magmakaawa ka sa kanya. Pinayagan ba kitang magsalita? Pinayagan ba kitang magsalita, ha? Sabihin mo. Anong kondisyon ang kailangan para pakawalan si Kuya B? Basta kaya kong gawin ngayon. Napakasimple. Buksan mo ang iyong Sea of Consciousness Squared, tanggapin mong maging alipin ko. Louis, huwag kang pumayag sa kanya. Ititigil ko ang kamay ko. Pumapayag ako sa iyo. Louis Ray. Gusto mo akong kontrolin? Napakalaki nga ng ambisyon mo. Ngunit baka nagkakamali ka ng kalkula. Ang aking pamilyang Deep ay may isang natatanging Primordial Spirit Divine Ability Cube, kayang pumatay ng lahat ng bagay na nagtatarget sa mga pamamaraan ng Primordial Spirit. Ang harapin ang isang slave seal ay kasing dali lang ng pagpitik ng daliri. Kailangan lang niyang gumawa ng isang nakalalasong panunumpati. Pumayag ka na agad. Bilang munting prinsesa ng pamilyang Deep sa Upper Realm, pumayag kang maalipin para sa isang maliit na karakter na si Deep Peel. Hindi mo na kailangang alalahanin ito. Pumapayag ako sa iyo. Buksan mo ang Sea of Consciousness mo. Ngunit kailangan mo ring manumpa na hindi mo nasasaktan si Kuya Gira, at lalong hindi mo siya pwedeng patayin. Kapag nilabag mo ang panunumpa, tatamaan ka ng Heavenly Demon Backlash, mahuhulog ka sa landas ng demonyo magpakailanman, kasusuklaman ng lahat ng henerasyon. Ito ba ang panunumpa na naisip mo? Sige, ayon sa sinabi mo. Kung lalabag ako, Heavenly Demon Heart Devouring, ZAD Saima, mahuhulog sa landas ng demonyo magpakailanman. Ganoon kadali kang pumayag? Nagawa ko na ang hiling mo. Ngayon, hindi ba dapat ay ibigay mo na ang kondisyon ko? Ano? Kung nagsisisi ka ngayon, may oras pa, Ludwig. Kung kikilos ka, bilisan mo na. Tigilan mo na ang satsat. Kung ganoon, magsisimula na ako. Kuya Biran. Ken. Kaka. Ikaw anong ginawa mo? Siyempre, ginawa ko ang dapat kong gawin. Suti Renf ka, ngayon dapat mo nang pakawalan si Kuya Biran, hindi ba? Ano ang dapat mong itawag sa akin? Panginoon ni. Bakit may naiisip akong tawagin siyang Panginoon? Dahil ba iyon sa slave seal kanina? Ang slave seal na iyon ay mababang uri. Ang ginamit ko ay tinatawag na magyere. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay napakatago, maliban kung isang walang kapantay na eksperto ang mag-imbestiga sa Sea of Consciousness, hindi ito matutuklasan. At sa ilalim ng impluwensya ng pamamaraang ito, unti-unti mong makakalimutan ang nangyari. Hindi magtatagal, kusa kang magiging isang demonyong lingkod na lubos na tapat sa akin. C.T. Ranska. Napakasama mo at walang kahihiyan. Satsat ng isang patay na tao. Ikaw nanumpa ka. Paano mo nagawa? Heavenly Demon Heart Devouring, mahuhulog sa landas ng demonyo magpakailanman. Para sa akin, ang Heavenly Demon ay sustansyang inihain sa aking pintuan. Ako ay likas na demonyo, ang landas na tinatahak ko ay ang landas ng demonyo. Louis, tulungan mo ako. Ang lock value ng anak ng kapalaran ay 0, ang batas ng pagpatay ay na-activate. Kuya Pirandi. Bakit wala akong nararamdamang sakit ni hindi ko magawang kamuhian si C.T. Renfkay? Nakumpleto ang pagpatay sa anak ng kapalaran na si DPE. Ang sistema ay kasalukuyang nagkakalkula. Binabati kita, host, natanggap mo ang Heavenly Dao Treasure Chest. Lock value na nagkakahalaga ng 200 puntos. Fate value tumaas ng 100 puntos. Ginamit ang Critical Settlement Card. Binuksan ang Heavenly Dao Treasure Chest. Matagumpay ang settlement ng critical card. Binabati kita, host, nakamit mo ang 5 beses na critical settlement. Sa proseso ng settlement. Binabati kita, host, nakamit mo ang 1,000 luck points.
Ang fate value ay 5,000 puntos. Binuksan ang Heavenly Dao Treasure Chest. Binabati kita, host, nakamit mo ang 1/3 ng nawawalang World Seed. Isang bahagi ng Void Marrow. Ayon sa gantimpala noong pinatay si Finn dati, may isang item na nahulog mula sa treasure chest, malamang may kinalaman ito sa anak ng kapalaran. Hindi kaya may nakatagong bloodline talent pa itong si DPF? Isang hindi inaasahang sorpresa nga. Tamang-tama para mapahusay ang sarili. Kunin na rin ang 8 Desolations Demonic Halberd. Isang bahagi ng Void Marrow ay nag-fuse. Sa pagkakataong ito ay Void Power. Nagsasama-sama ng opensa, pagtakas at bilis sa iisang katawan. Magandang bagay nga. Karakter, C.T. Renfka. Aura, Villain of Fate Squared. Identidad, True Disciple ng Dao Celestial Immortal Palace. Physique Bloodline, Demonic Heart Dao Bone Cubed. Cultivation Technique Divine Ability, Dao Celestial Immortal Scripture, Ika-negatibo 8 antas, Myriad Transformations Demonic Body. Talent, Innate Godly Mind, Talent, Immortal Swallowing Demonic Arts. Fate Value, 9,000 puntos. Luck Value, 1,880 puntos. System Shop bukas. Inventaryo, isang Realm-Breaking Talisman, isang 1/3 Fragmented World Seed, 3 Luck Plunder Cards. C.T. Renfka. Ano ang tawag mo sa akin? Panginoon ni. Yitsaid, maghintay ka lang dito ng masunurin. Susunod, gagawin ko na ang pangunahing bagay. Isang katawan na kayang tumago sa Supreme Realm Expert, ang kapangyarihan ay kayang sumira ng kalangitan. Kung gayon, ito ay hindi bababa sa Supreme Realm pataas. Mukhang kailangan ng kaunting paraan para mapasuko ito. Ito ay... May natitira pa palang isang hibla ng natitirang kamalayan. Kaya pala ang mana ay iniwan ng ganito. Ayon sa plano, ang anak ng kapalaran ay dadaan sa mga pagsubok, makukuha ang pagkilala ng may-ari ng Secret Realm, at makukuha ang mana. Ang selyo ng katuwiran, kasama ang selyo sa Demonic Halberd, ang demonic nature nito ay ne-refine at kinukuha para sa sariling gamit. Pero ngayon, hindi lang ako ang pumitas ng bunga ng anak ng kapalaran, pati ang anak ng kapalaran ay inayos ko na rin. Ang mas mahirap ay ang pagkuha sa 8 Desolations Demonic Halberd. Tiyak na kailangang sirain ang selyong inilagay ng Supreme Realm Expert na ito, sirain ang manang iniwan niya. Ang natitirang kamalayan ng quasi-Supreme Realm Expert na ito ay tiyak na hindi ako palalampasin. Halika sa akin at tanggapin ang aking Dao lineage. Ngunit mayroon akong realm-breaking talisman dito. Kung hindi paborable ang sitwasyon, maaari pa akong tumakas gamit ang espasyo. Opo, Senior. Mapanlin lang na puso, madilim na kalikasan. Ako ang Dao ng liwanag, paano ko maipapasa ito sa iyo? Ang kapangyarihang ito mukhang noong hiniram ni DPA ang susi ng sikreto, hindi niya nailabas ang buong lakas. Ang Dao ng liwanag. Kung papalitan ngayon ang tinatawag na anak ng kapalaran, hindi kaya ibang uri na naman ng pagtanggi. Alam kong hindi rin malinis ang isip ni DPA, makasarili, mapagkunwari. Sa kritikal na sandali, takot mamatay pero nagpapanggap pang mapagbigay. Naway makita ito ni Senior. Bagamat ang junior na ito ay may madilim na kalikasan, ang puso ko ay maliwanag, may puso para sa bayan at katuwiran, may layuning iligtas ang mga tao. Kung ipapasa ni Senior ang mana sa junior, tiyak na pupuksain ng junior ang kasamaan at itataguyod ang kabutihan, hinding-hindi ito magiging hadlang. Nag-cultivate ako ng 10,000 taon, paanong hindi ko makikita ang iyong disposisyon? Nakikita ko ang iyong disposisyon. Walang hiyang bata. Mapanlin lang na disposisyon, niloloko ako, isang kasalanang hindi mapapatawad. Akala mo ba pinapahalagahan ko ang mana mo? Kung hindi dahil sa halberd na iyon, tinatamad akong makipag-usap sa iyo. Kung patay ka na, dapat ay mapayapa kang nakahiga sa kabaong. Batang naghahanap ng kamatayan. Isang atake na may bahid ng layunin lakas lang ng Void God Realm Squared. 5-colored Dharma Robe Squared. Sayang talaga. Bilang may-ari ng Secret Realm, bagamat ang lakas na mailalabas ay kayang lumampas sa sariling limitasyon, hindi naman makakatakas sa mga batas ng Middle Heaven World Squared na ito. Depensibong kayamanan. 8 Desolations Demonic Halberd. Ang bagay na ito dito ay isang pag-aaksaya ng banal na bagay squared cube.
Isang magandang sandata na hindi ginamit para patayin ako, nanghihinayang din ako para sa iyo. Ang Eight Desolations Demonic Halberd ay ang sukdulang masamang bagay square. Kapag lumabas ito sa mundo, tiyak na pupuksain ang lahat. Bata, gusto mo bang mag-alsa? Mag-alsa? Pasensya na, ang junior na ito ang demonyo sa bibig ni senior. Mayabang na bata. Dapat mamatay ang demonyo. Paano madidikta ng mga salita ni senior? Hindi kaya ang pinapahalagahan mo ay liwanag at ang tinatanggihan mo ay kadiliman? Ako ay isang cultivator, kung ako ay liwanag, ang aking mga iniisip ay ang tamang landas. Kung ikaw ay mabuti at matuwid, bakit ka pa mag-iiwan ng mana, maglalagay ng maraming mga mekanismo at formation malapit sa iyong libingan? Sa isang banda, inaakit mo ang maraming cultivators dito, sa kabilang banda, hinahayaan mo silang mamatay dito. Para sa iyong sariling kapakanan, hindi mo iniintindi ang maraming buhay? Ito ba ang liwanag na sinasabi ng iyong tamang landas? Kalokohan! Mula pa noong unang panahon, ang mga na nag-aagawan ng mga pagkakataon, nagpapatayan, ay natural lamang. Ang manang iniwan ko, nararapat lamang na ito ang bagay na gusto ng lahat. Kaya walang epekto ito sa pagkuha ng demonic halberd, tama ba? Ang demonic na bagay na ito para sa akin ay ang aking pagkakataon. At ikaw, ang pinakamagaling na pinili ni Senior, ay pinatay ko na. Kung gagamitin ang mga salita ni Senior, ito ay pagkakataon at panganib na magkasama. Walang hiya. Void Power. Eight Desolations Demonic Halberd, lumabas ka ngayon. Ang demonic halberd na ito ay kapareho ng aura sa aking katawan, makakabawas din ito ng hindi mabilang na problema sa pag-refine. Sirain mo para sa akin. Hindi maganda. Heto na. Sakuna. Ang sakuna ay lumabas na. Bilisan nyo, takbo. Hindi katakatakang ito ay isang demonic weapon na may antas na supreme realm pataas. Ang pag-alis lang ng selyo ay nagdulot na ng ganito kalaking kaguluhan. Ang demonic nature nito ay nakabuo na ng spirit intelligence. Hangal na bata. Huwag mong pangaraping madala ang bagay na ito. Huli na. Hindi maaari. Ganoon kadali mong nakontrol ang sandatang iyon? Kahit paano, isa kang natitirang kaluluwa ng Supreme Realm. Kaysa basta na lang maglaho ng ganito, mas mabuting hayaan mo akong gamitin ka. Anong gusto mong gawin sa akin? Isang napakagandang sandata na tulad nito ay nakaselyo dito ng mahigit 10,000 taon. Bilang iyong magiging may-ari sa hinaharap, talagang naaawa ako. Sa hinaharap, dadalhin ka ng iyong may-ari sa paglalakbay sa buong mundo, hindi kita hahayaang magdusa ng ganito muli. Ito itinuturing na ba itong pagsang-ayon? Karakter, C.T. Renfka. Aura, Villain of Fate. Sandata, Eight Desolations Demonic Halberd. Identidad, True Disciple ng Dao Celestial Immortal Palace. Physique Bloodline, Demonic Heart Dao Bone. Cultivation Level, Late Stage Marquis Conferring Realm Squared. Cultivation Technique Divine Ability, Dao Celestial Immortal Scripture, Ika-negatibo 8 antas, 0% progreso, Myriad Transformations Demonic Body. Talent, Innate Godly Mind, Talent, Void Power, Talent, Immortal Swallowing Demonic Arts. Fate Value, 9,000 puntos. Luck Value, 1,880 puntos. System Shop bukas. Ang Eight Desolations Demonic Halberd ay talagang hindi pangkaraniwan. Ang sistema ay nagbukas pa ng isang espesyal na espasyo para dito. Napakagaling. Sa ganitong paraan, mapipigilan din nito ang pakiramdam ng ilang mga makapangyarihang eksperto. Kahit paano, ito ay isang walang kapantay na masamang sandata, mas kaunti ang nakakaalam nito, mas mabuti. Kalahating oras na ang nakalipas. Ano na kaya ang nangyayari sa labas? Si Genghis Gu ay talagang napakaingat at metikuloso. Ang Singing Soul Jade Squared ay hindi naglilimita sa aking pagpapakita, ngunit hindi ako pinahihintulutan kung hindi niya pinapayagan. Ang aking pandama ay hindi malaman ang sitwasyon sa labas ng mundo. Ito ang pinakamabuti para maiwasang makita ang kanyang mga lihim at magkaroon ng pagkakamali. Ha! Nawala na ang pagbabawal. Senior Yan G. Tungkol kay Dipiran. Alainan. Nagpasya na akong sundan si Gensi, kung ano ang nararamdaman ng iba,
kung ano ang tama o mali, hindi na mahalaga. Ang nakaraan ay nakaraan na. Iyan guys, paumanhin po. Ang matandang aliping si Dangren ay nabigong magprotekta, hinayaang makatakas ang batang si Deep Ludi. Walang anuman. Kahit paano, hindi naman siya makakagawa ng anumang malaking gulo. Tumayo ka na. Tapos na ang mga gawain sa lower realm, dapat na akong bumalik. Opo, Yandis. Yandis Gu. Binibini. Ayos ka lang ba? Nasaan na ang batang si Deep P? Patay na. Ginawa ni T. Renfkeng. Ano? Patay na? Binibini, wala kang. Titaksu, tara na. Upper Realm, Peerless Immortal Dynasty, Immortal City. Imperial Brother, ang trono ng Emperor Squared ng Peerless Immortal Dynasty ngayon, dapat mo nang ipasa. Ipapasa ko na. Fourth Sister Gu na may katangian ng isang emperador, nararamdaman kong kulang ako. Simula ngayon, ako, Singwitmin Event Squared, ang magiging emperor. Sa ilalim ng kalangitan, nais maging mamamayan ng Peerless Immortal Dynasty, walang hanggan. Peerless Immortal Dynasty, walang hanggan. Kalahating taon na. Sa mga oras na ito, siguro nakabalik na siya mula sa lower realm. Ang aking kasintahang pinakamamahal ko noon, si T. Renfkeng. Ang kagalang-galang na fourth princess ng Peerless Immortal Dynasty, isa palang demonic cultivator. Nakakatakot isipin. Kung hindi napansin agad ni Young Master Gu ang kanyang identidad sa gabi ng kasal, baka pati siya mismo ay nahulog na sa isang luinzi, smelting furnace. Hindi. Hindi ako. Hindi ako. Ikaw na nagmana ng demonic arts, dapat mamatay. Patayin siya. Patayin siya. Tumahimik. Ang mga demonic cultivator na pumapatay ng mga nagdudulot ng kapahamakan sa mundo ay hindi mapapatawad ng langit. Kung hindi kami ni Minwit ay may kasunduan ng magpakasal, nararapat lamang na akuin ko ang responsibilidad na ito, ngayon ay ako mismo ang magpaparusa. T. Renfkeng. Napakasama ng puso mo. Hindi ko akalaing ang taong pinakamamahal ko ay ikaw. Gusto mo akong patayin? Mula pa pala sa simula ay ikaw. 3,000 taon, hindi ako nag-atubiling kalabanin ang aking ama para tulungan kang itatag ang Peerless Immortal Dynasty sa mundo. Hindi mabilang na beses kitang tinulungang linisin ang hinala na ikaw ang nagmana ng demonic arts. At naghintay ako sa iyo ng 3,000 taon, ang kapalit sa gabi ng aming kasal ay ang iyong mapanuyang tingin. Nagtiwala ako sa iyo ng ganito, sa huli ay naging kasangkapan lang pala ako para gampanan mo ang papel na biktima o para akuin mo ang titulo ng tagapagmana ng demonic arts, mapahamak sa iyong mga kamay. Ngayon, sa muling pagsilang na ito, kailangan kong ibunyag ang iyong mapagkunwaring mukha. Agawin ang lahat ng sa iyo. Gawin kang kinasusuklaman ng lahat. Ikulong ka sa aking tabi, pahirapan ka hanggang sa mas gugustuhin mo pang mamatay. Naniniwala akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, C. T. Renfkeng. Ito ang Receiving Divine Temple ng Changshenggu Family Squared, responsable sa pagsundo sa Young Master pabalik sa pamilya. Maaaring magbukas sa ilalim ng kalangitan napakalawak ng sakop. Maaaring magbukas sa ilalim ng kalangitan ang lawak. Napakalakas na pamilya ni Gendis. Si Gengizu ay ang Young Master ng Changsheng family. Kasabay nito, siya rin ay isang true disciple ng Dao Celestial Immortal Palace. Kaya ano lang ba itong Receiving Divine Temple? Dapat ninyong malaman, kahit gaano kalawak ang Upper Realm, ang identidad ni Gengizu ay nasa pinakatuktok. Old Ming, pagdating sa Upper Realm, ikaw ang mag-aayos ng kanilang tirahan. Opo. Tara na. Upper Realm, Changshenggu Family. Ang Young Master. Bumalik na ang Young Master. Maligayang pagbabalik, Young Master. Renfkeng, bumalik ka na. Ama. Family head ng Changshenggu Family, si Dothin. Naging maayos ba ang mga gawain? Sa pagbaba mo sa lower realm ngayon, ang ilang mga miyembro mula sa ibang sangay ng pamilya ay may kaunting puna. Palagi silang nagtatanong tungkol sa iyong mga galaw. Kung gayon, tiyak na narinig na ng mga clan elders na nagselyo ako ng isang demonic weapon sa lower realm, maraming ang nagpapasalamat sa aking kabutihan, at nagtayo pa ng mga estatwa para sa akin, hindi ba? Tagumpay. Hayaan mong tingnan ni Ama ang bagay na ito para sa iyo.
Dating pag-aari ng sandata ng Demonic Lord Cube. Baka hindi mo pa talaga ito kayang kontrolin ngayon. Hawakan, kayang hawakan. Mukhang dapat kang ibang nilikha. Ang paraan ng pagkuha ng bagay na ito ay hindi umaasa sa kahit ano. Bakit hindi ko mahanap ang anumang bakas? Hindi masama. Hindi ko inaasahang naging isang artifact spirit cube na ito. Itago mo na ito. Kahit paano, ang bagay na mayroon kang demonic heart ay tanging ako at ang iyong ina lamang ang nakakaalam. Bago mo pamunuan ang Changxing family, mas mabuting subukang huwag gamitin ang sandata ng demonic lord na ito. Tama si Ama. Kamakailan, medyo nami-miss ka na rin ang iyong ina. Dahil nakabalik ka na, kapag may oras ka, pumunta ka sa Primal Chaos Divine Sect Cube Squared para bisitahin siya. Opo. Sa panahong ito, ang batang si Min Irengi ay sumama sa kanyang ama para pag-usapan ang kasal ninyong dalawa. Kahit paano, siya ang iyong magiging asawa sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang maging malamig sa kanya tulad ng dati. Nga pala, dati palagi mong pinupuna ang kanyang mga pamamaraan na hindi sapat na mahusay, ngunit sa nakalipas na kalahating taon, ang mga bagay na ginawa niya ay talagang kahanga-hanga, mayroon na siyang katangian ng isang empress. Ang puntong ito ay lubos na ikinasya ng iyong ina. Kung sa hinaharap ay matutulungan ka niya, kahit gaano pa kalawak ang mundong ito ay magiging bagay na nasa iyong mga kamay. Fans Goitmin Event. Sa alaala ko, parang wala na akong nararamdaman para sa kanya, sa halip, ang kanyang paghanga sa akin ang lalong tumindi. Ang mas kapansin-pansin ay sa loob ng kalahating taon, bigla siyang nagbago ng ugali, nagpakita ng talento. Ang takbo ng pangyayaring ito ay isang bagong anak ng kapalaran, babae, cube ba? Anak ng kapalaran, babae, na may asawang kontrabida. Anong landas naman ito? Ang batang si Kirenka, mula nang bumalik mula sa lower realm, hindi ko inaasahang nasa tuktok na ng Marquis Conferring Realm ang lakas niya. Ngayon, ang mga henyo mula sa iba't ibang sangay ng pamilya ay baka mahirapang maging katapat niya. Mukhang ang posisyon ng susunod na family head ay mapupunta na naman sa sangay na iyon. 3 henerasyon ng family head na mula sa iisang sangay, hindi maiiwasang medyo sobra na. Hay, sayang ang nangyari sa sangay ni Old 13th noon, hanggang ngayon ay sira-sira na. Hindi rin alam kung ang matandang ninuno na iyon ay nagsisecluded cultivation pa rin o nakaupo na at naging bato. Ang munting batang babae ni Old 13th ay isa ring kaawa-awang bata. Bata pa lang ay tinanggal na ng kanyang kuya ang kanyang Dao Bone Cube. Kamakailan, may narinig akong ilang balita mula sa Immortal Spirit Land Cube. Mukhang hindi namatay ang batang iyon at nagpakita pa ng talento. Nabawi na niya ang Dao Bone. Ate Taoyao Cube, kailangan ko nang umalis dito. Sigurado ka na bang aalis? Ang iyong cultivation level ngayon ay nasa Saint Lord Realm Cube pa lang. Ang mga Supreme Dao lineages na iyon at ang mga tagapagmana ng mga matatagal ng sekta, lahat sila ay mas malakas kaysa sa iyo. Jigsaw, kailangan kong hanapin sina lolo at mga magulang ko. Ako at ang mga miyembro ng aming angkan ay nagkalat ng maraming taon, sa ilalim ng paniniil ng aking tiyuhin, baka hindi na maibalik ang dating karangyaan. Siyempre, ang pangunahing dahilan pa rin ay ang mabait kong kuya. Noong bata ako, dikit ako ng dikit sa kanya, pero ang walang pusong iyon ay tinanggal ang Dao Bone ko at itinapon ako. Ang galit na ito, kailangan kong ipaghiganti. Xian sa paghihiganting ito, ako at ang ilang mga guro ay hindi masyadong makikialam, aasa lang ito sa iyong sarili. Alam ko po, Ate Taoyao. Ito ay tungkol sa amin noon. Sa mga taong ito, napakabuti ng trato sa akin ng mga guro, lubos akong nagpapasalamat sa kanila, at lubos din akong nagpapasalamat sa iyo. Hay, dalhin mo itong batang ito. Sa kritikal na sandali, maaaring mailigtas nito ang iyong buhay. Kung may makakilala, marahil ay hindi ka nila pahihirapan. Salamat, ate. Sige na. Bago umalis, binigyan ako ni Great Master ng isang kutsilyo, binigyan ako ni Second Master ng isang lubid, Third Master. Nagpapasalamat si Xian sa mga guro sa maraming taon ng pag-aalaga at pagtuturo. Kapag natapos ko na ang aking mga gawain, tiyak na babalik ako para bisitahin kayo. Hay, sa wakas umalis na rin. Ang munting batang babae na pinalaki ng mahigit 10 taon, medyo mahirap ngang pakawalan.
Ngunit sana ay maging maayos ang kanyang paglalakbay. Upper Realm, Outer Region, West Gazing Continent. Nasaan ang Saint Lord? Bakit biglang lumitaw dito ang isang eksperto ng God King Realm Cube? Hay, ang ganitong antas ba ay isang bagay na mapag-uusapan mo? Hindi po alam ng junior na narito si senior, hindi ko po kayo nasalubong mula sa malayo, patawad po. Hindi ko po alam na narito si senior. Inutusan ako ng young master ng aming pamilya na hanapin dito ang mga miyembro ng Angkanggu. Mga miyembro ng Angkanggu. City Lord, ang mga taong apelyidong Gu ay talagang marami ang dumating dito mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nakatira sila sa loob ng ancient city of Bluestone. Mayroon ding ilang mga eksperto tulad ng sinabi ni Senior. Ancient City of Bluestone. Hindi ko inaasahang magpapadala sila ng tao para hanapin ako dito pagkatapos ng maraming taon. Kahit na bumalik na sa Upper Realm ang kuya kong iyon, kasama ang mga clan elders doon, sa maikling panahon, hindi magagawang galawin ng mga nasa panig ng aking tiyuhin ang mga miyembro ng aking angkan. Kaalis ko lang mula sa Immortal Spirit Land, bago ako maging tiyak, syempre hindi ako pwedeng makipagkita sa taong iyon. Sige Renf ka, kung maglakas loob kang saktan ang mga tao ng aking angkan, gagawin kitang abo. Sistema ng karakter, C.T. Renf ka. Aura, Villain of Fate. Sandata, 8 Desolations Demonic Halberd. Identidad, True Disciple ng Dao Celestial Immortal Palace. Physique Bloodline, Demonic Heart Dao Bone. Cultivation Level, Peak Marquis Conferring Realm. Cultivation Technique Divine Ability, Dao Celestial Immortal Scripture, Ika-negatibo 8 antas, 50% progreso, Myriad Transformations Demonic Body. Talent, Innate Godly Mind, Talent, Void Power, Talent, Immortal Swallowing Demonic Arts. Fate Value, 4,000 puntos. Luck Value, 2,000 puntos. System Shop bukas. Inventaryo, isang Realm-Breaking Talisman, isang katlo Fragmented World Seed, 3 Luck Plunder Cards. Ang luck points ay 2,000 na. Hindi ba't matagal nang nalampasan nito ang mga anak ng kapalaran na iyon? Bakit itim pa rin? Napakaraming luck points, ano kaya ang mangyayari kung ubusin lahat? Hay! Ang konsepto ng luck na ito ay orihinal na isang kalkulasyon ng sistema. Ang luck mismo ay mayroong isang mailap at hindi tiyak na pag-iral. Ang paggamit ng mga numerical value para ipakita ito ay isang paraan lamang para mas madaling maunawaan ng host. Dahil ang host ay isang anak ng pagkakataon cubed, matagal nang hindi ka nabibilang sa mundong ito. Ang pagkaubos ng luck points ay walang epekto sa host, hindi rin ito maapektuhan ang buhay, background, o mga oportunidad ng host. Ang pagtaas ng luck points ng host ay maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pagsupil sa mga taong may malaking luck o pagpatay sa mga anak ng kapalaran. Kaya, ang luck para sa akin ay halos katulad ng fate points dahil kaya kong makakuha ng sarili kong mga pagkakataon at swerte. Ang luck points ay maaaring ipagpalit sa fate points, ang ratio ay 1:10. Tama! Kung gayon, ang luck points na ito para sa akin ay isang reserba, maaaring ipagpalit anumang oras. Mukhang oras na para patahimikin ang mga matatandang iyon sa angkan. Sistema, ipagpalit ang 1,000 luck points, dagdagan pa ako. Heto na. T-Renf ka, ang anak ko ay nakalusot na sa King Realm. Void Power Talent. Fate Value, 6,000 puntos. Luck Value, 1,000 puntos. System Shop bukas. King Realm talagang ibang antas na. Tila kaya ko nang madama ang ilang Dao Realm ng mundong ito. Ang Dao Bone na ito tila may kakaibang reaksyon. Dahil babuhay pa si Xayaner. Mukhang maraming bagay ang kailangang ayusin sa ngayon. Biglang nagbago ang normal na estado ng fiance kong si Gwitmin Eden, na minamahal ng mga clan elders, tapos nariyan pa ang pinsan kong si Xayaner na inagawan ko ng Dao Bone noong bata pa. Kasama pa ang aking pagiging true disciple ng Dao Celestial Immortal Palace. Ang paglalakad sa landas ng kontrabida ay talagang hindi inaasahang magiging madali. Tungkol sa mga miyembro ng angkan ni Xayaner, ipinagkatiwala ko na kay Old Ming na lihim na ayusin. Ngunit kung gusto kong patahimikin ang mga matatandang iyon sa angkan, tiyak na hindi sapat ang bagay na ito lamang. System Shop. Divine Abilities, Talents, Cultivation Techniques, Secret Arts.
Ngayon na mayroon akong primordial spirit talent, dapat ay matuto na rin ako ng ilang mga bagong primordial spirit secret techniques. Cultivation Technique Secret Art, Formless Immortal Scripture, Fate Value 5,000. Formless Immortal Scripture. Palitan. Ang batang si C.T. Renfka na ito, hindi kaya nakatagpo ng malaking pagkakataon sa lower realm. Pati ang primordial spirit ay nagawang makultivate hanggang sa ganitong antas. Ang dalisay at malakas na aura na ito, baka sa lahat ng mga kasabayan sa upper realm ay walang makakapantay. Kung gayon ang posisyon ng susunod na family head. Inaanyayahan ni T. Renfka ang mga clan elders na magkita sa pangunahing bulwagan. Ganoon kabilis?